Bagong kasal, lapit pa ng kaunti. Sige, 3, 2, 1. Para hindi mapilitang pakasalan ng bastos na binatang lalaki sa aming baryo, ako ay bigla na lang nagpakasal ng mabilisan sa isang manggagawang lalaki na 12 taong mas matanda sa akin. Tara, iiuwi kita. Uuwi? Dahil ikakasal na tayo, bibigyan kita ng tahanan. Wala pang ibang tao na naging mabait sa akin gaya nito. Napakabait sa akin ni Tito. Kailangan kong tumanaw ng utang na loob. Tito, kahit na manggagawa ka lang, magiging maayos ang pagsasama natin. Kayang-kaya kong magtiis. Itong batang ito, tunay na simple at kaibig-ibig. Ang pakikipag-asawa sa kanya, baka masaya. Maligayang pagdating sa tahanan, Mrs. Go. Tito, hindi ka ba manggagawa? Bakit ang yaman ng lugar na tinitirhan mo? Magpapakilala ako. Ako ang pinakamayaman sa Jiangcheng, si Gu Huaichen. Ang iyong asawa. Ikaw, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Huwayan. Nasaan ang manugang kong babae? Nasaan ang manugang ko? Ikaw pala ang manugang kong babae? Tama. Lola, kasal na kami. Ha? Ay, ha. Manugang, ang ganda-ganda mo talaga. Itong batang ito, habang tumatagal, lalo kitang nagugustuhan. Pag pinakasalan mo si Huaichen, baka maapi ka lang. Matanda na siya, at palaging busy sa trabaho. Lola, kung ganyan pa rin ang sasabihin ninyo, ang manugang ninyo ay tatakbo na. Mabuti nga ang medyo matanda. Yung medyo matanda, mas mapag-alaga. Ngayon kasi, may uso sa lipunan, di ba? Yung tito. At loli bata, nagmamahalan. Hahaha. Dalhin na rito. Ito ay pamana ng pamilya Gu. Bilyon-bilyon ang halaga. Itong mga card. Kunin mo lahat. Itong pulseras. Isuot mo rin ito. Ganito dapat ang itsura ng manugang ng pamilya Gu. Hahaha. Ang ganda ng suot ng manugang ko. Ang ganda talaga. Haha. Lola, napakamahal nito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Hoy, tanggapin mo. Kung pinapakuha ka ni Lola, tanggapin mo na. May mga bagay sa kumpanya na kailangan kong asikasuhin. Xiao Yi, samahan mo muna si Lola. Akala ko ba Tito lang siya? Pero siya pala ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Nagpakasal siya sa akin. Naaawa lang siguro siya sa akin. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng istorbohin. Xiaoye. Si Huaichen, pagod na pagod sa trabaho araw-araw. Kaya nga, bago siya matulog gabi-gabi, umiinom siya ng isang basong gatas. Ikaw, dalhan mo siya agad. Sakto. May sasabihin din ako kay Tito. Biliza mo. Ay, magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. Ha ha ha. Pasok. Tito, dinadalhan kita ng gatas. Tito, paano kung maghiwalay na tayo? Ngayon, ang mga kabataan. Uso na ang flash marriage at flash divorce. Hindi ko alam noon na ikaw ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ako, isang batang galing sa probinsya lang. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Nung pinunit mo ang kontrata ko, ang tapang mo noon. Bata ka, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. At saka, kailangan ko lang ng mapapangasawa para sa arranged marriage na to. Huwag kang matakot. Tito, napakabait ninyo sa akin. Ikaw at si Lola. Wala pang ibang gumawa nito para sa akin. Natatakot ako. Natatakot ako na pagtagal. Ayaw ko nang umalis. Tanga. Mabuti ka rin naman.
Kaya nga mabuti kami sa'yo. Ako ba? May nararamdaman na pala ako sa batang to. Naku. Mabilis ang tibok ng puso ko. Alis muna ako. Tito, anong nangyari sa'yo? Nakasama ko pala si Tito. Sa totoo lang, gusto lang niyang ma-please ang lola niya. Baka nga, iisipin pa rin niya. Ako yung tipo ng babae na gustong makapag-asawa sa mayaman. Masamang babae na gagawin ang lahat. Kagabi. Ako at si Xiaoyi. Hindi kaya? Ako ba ang nanaginip? Paano ako nakapanaginip ng ganoon? Lalo na sa batang babae. Ay! Zihi. Kagabi, ikaw, saan ka natulog? Sa sala. Ikaw, paano mo ito nakuha? Kagat kun lamok. Taglamig na. Saan pa may lamok? Tito, bababa ako sa eskwelahan. Scholarship para sa pagiging mahusay. Baka mahuli ako. Ano ang minamadali? Sasamahan kita. Mukhang yung nangyari kagabi. Naitago kay Tito. Halika. Kain muna tayo. Tito, ikaw. Sige, naiintindihan ko. Kailangan ng magulang na naroon para sa scholarship, para makuha. Pero si Tito, mukhang abala. Mas mabuti na huwag ko siyang istorbohin. Pagkatapos, maghintay ka dito ng maayos. Sunduin kita. Kanselahin ang signing ceremony ng hapon. Sergo, ito ay signing na nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon. Maliit na halaga lang. Scholarship para sa pagiging mahusay. Paano maaaring hayaan ang batang babae na mag-isa lang ang sumali? Ngayon, ipatawag natin ang nagwagi ng scholarship. Shen Ji kasama ang magulang. Estudyante, nasaan ang magulang mo? Guro, may problema sa bahay. Tignan mo, ang scholarship. Pwede ba ako lang ang kukuha? Estudyante, malaki ang halaga ng scholarship na ito. Para masiguro na makukuha ng lahat ng nagwagi, kailangan ng magulang ay narito para mag-confirm. Hindi. Kapag nalaman ng mama ko na narito ako, tiyak na ibabalik nila ako. May ginagawa ang mama ko. Guro, pwede ba magbigay ka ng consideration? Walang hiya kang babae. Hinala ko na. Sino kayo? Ako ang mama niya. Noon pa sinabi ko sa paaralan na i-drop siya. Ito ay problema ng pamilya. Hindi kayo makakapagpigil. Bitawan mo ako. Hindi ako aalis. Walang hiyang babae. Tigilan mo yan? Anong ginagawa mo? Hoy, ano ba? Huli na ako. Kumusta ka? Masakit ba? Tito, okay lang ako. Hoy, anong gagawin mo? Ano? Shen Ji, walang kwenta ka. Maghiwalay na kayo agad. Shen Ji, hahayaan mo lang ang isang di kilala na gawin ito sa akin, no? Maghintay ka lang. Huwag mo akong mahuli. Kapag nahuli kita, babalatan kita. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Mula ngayon, ako na ang magulang ni Shen Ji. Kung may problema, sa akin ka magsabi.
Gu. Ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, Gu Huaixiang. Pasensya na sa nangyari kanina. Wala yun. Tito, binigyan mo ako ng tahanan. Kahit papaano. Isang lugar na makakapagtago sa akin sa ulan at hangin, na makakapagpakain at magbibigay sa akin ng damit. At makakapagpatuloy ako sa buhay. Anong nangyari? Natakot ka ba kanina? Hindi ko rin alam. Ihahatid muna kita pabalik. Magpahinga ka muna. Baka nagbubuntis ako. Maligayang bati sa iyo. Buntis ka. Si Uncle, tatanggapin niya ang batang ito? Apo. Oo, tingnan mo. Ano ang niluto ng lola para sa iyo? Lola? Alam mo ba kung nasaan si Uncle? Nagpunta siya sa hotel para sa isang engagement. Apo, bakit? Iniisip mo siya? Hindi. Alam ko, kung iniisip mo si Huai Chen, magmadali kang puntahan siya. Lola, ipahatid ka ng driver, magmadali ka. Panahon na para sabihin sa uncle ang nangyari nung gabing iyon. Hindi ko alam. Ano ang magiging reaksyon niya? Halika. Sabihin nating lahat, si President Gu sa babae, gaano katagal ang interes niya? Tataya ako ng 30 milyon, 2 buwan. Hindi ordinaryo ang mga napupusuan ni President Gu. Balita ko buntis ang babae, tataya ako ng 3 buwan. 6 na buwan. Alam pala ni uncle ang lahat. Gusto lang niyang maglaro. Ako rin ay nag-iisip ng imposible. Ang taong tulad ko. Paano ako magiging bagay sa uncle? Kuya, bakit pati ikaw nang iinsulto sa akin? Ang pagmamahal ko sa Jiao Jiao ay tunay. Si Huai Chen ngayon, bakit siya masigla? Balita ko nag-asawa si Huai Chen. Mahal niya ito. Kailan mo dadalhin para makilala? Mahiyain siya, pero dapat talaga dalhin siya. Baka maiinip siya sa bahay. Alam ko kilala ka bilang ascetic Buddha. Hindi malapit sa babae. Bakit? Ngayon, nahulog sa isang babae. Hindi pala hindi malapit sa babae, hindi nakakita ng tamang tao. Kailan mo nakita si Huai Chen na napaka-gentle? Hindi na ako magsasalita. Baka maiinip ang bata sa bahay. Aalis na ako. Nagpunta ako sa isang engagement, kaya nahuli akong umuwi. Nene, may dala akong candied hawthorn para sa'yo. Gusto kong makipaghiwalay. Nene, anong nangyari? May nagawa ba akong mali? Huwag mo akong hawakan. Ang pakakasal ko sa'yo, pera lang ang habol ko. Alam ko na noon pang ikaw si Gu Huai Chen, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Kaya ako sinadya na lumapit sa'yo. Shen Ziyi, hindi nakakatawa ang biro mo. Ngayon, nakuha ko na ang gusto ko. Nakuha ko na ang lahat. Kapag nakipaghiwalay ako sa'yo, makakatanggap ako ng malaking halaga. Sapat na yon para sa buong buhay ko. Bakit pa kita pagsasamahan? Xiao Yi. Buntis si Xiao Yi. Baka naman, nangyari talaga yon nung gabing iyon? Sir Gu, may masamang balita po. Nagpa-schedule si Mrs. para sa abortion.
Shen Ji, di ba? Pasok ka at maghanda. Pwede nang magpa-abortion. Zihi, Zihi. Shen Ziyi. Shen Ziyi. Shen Ziyi, lumabas ka. Shen Ziyi. Ginoo, nagsimula na ang operasyon. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok. Shen Ziyi. Nars, kumusta siya? Matagumpay ang operasyon. Xiaoyi. Masakit ba? Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat iniwan kang mag-isa roon. Halika, ikaw ang ama ng bata, di ba? Tingnan mo ang iyong anak. Hindi ba napalaglag na ang bata? Ano ang pinagsasabi mo? Cesarean section ito. Nars, may pasyente ba kayong na nagngangalang Shen Ziyi? Shen Ji? Ah, siya ba ang sinasabi mo? Kakaschedule pa lang sa kanya ng operasyon, bigla na lang siyang umalis. Xiaoyi, saan ka ba talaga pupunta? Wala namang malubhang problema sa katawan ni Miss Shen. Pero, medyo mahina lang ang katawan niya. At na-stress pa siya ng husto, kaya sumakit ang tiyan niya. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Bumalik kayo para sa follow-up check-up pagkatapos ng 3 araw. Sige, salamat po, doktora. Yung tungkol sa pagbubuntis. Tito, alam kong ayaw mo sa batang ito. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin. Aalis na ako sa Jiang City pagka-discharge ko. Napirmahan ko na ang kasulatan para sa diborsyo. Bakit? Akala mo ayaw ko sa batang ito? Yung mga sinabi mo sa private room, narinig ko lahat. Mula pa ba sa simula? Ginawa mo lang akong libangan mo? Private room? Tara na, sabihin ninyo kay Boss Gu, sa babaeng yun, gaano katagal ang interes niya. Tatayang ko ng 30 milyon, 2 buwan. Hindi basta-basta ang mga babaeng pinipili ni Boss Gu. Balita ko, buntis yung babae. Tatayang ko ng 3 buwan. 6 na buwan. Binibigyan ko kayo ng 10 minuto para makarating dito sa ospital. Kung kahit 1 segundo kayong mahuli, kayo ang bahala sa kahihinatnan. Kumusta po, ate? Ipaliwanag ninyo kay ate yung nangyari sa private room. Nagkakamali siya tungkol sa akin. Ate, malaking pagkakamali talaga ito. Si Boss Gu, ang tinutukoy niya ay ang batang Boss Gu, yung pinsan niya. Si Guyan. Oo, tama. Yung mga babaeng kasama nitong siguyan, parang damit lang, palit ng palit. Nagtitrip lang kami, nagpustahan. Kung gaano katagal mananatili yung mga babaeng yon sa tabi ni Guyan, wala po yung kinalaman sa inyo. Tama. Ate, hindi mo alam. Nang malaman ni kuya na ipapa-abort mo yung bata, sobrang nagpanik siya. Tumakbo ng mabilis. Ha. Hindi ko pa nakita si kuya na ganito mag-alala para sa isang tao. Napakaseryoso niyang tao sa karaniwan. Ayaw niya ng kahit konting gusot sa damit niya. Ate, pakiusap. Huwag ninyo na po kaming isipin. Patawarin ninyo na po kami. Kung hindi ninyo kami patatawarin, siya, puputulin niya ang funding ng kumpanya namin. Lahat. Tito, ganito ka pala ka-stricto? Pag uwi, sisingilin ko kayo. Xiaoyi, kasalanan ko, hindi kita naprotektahan. Kaya ka napahamak ng walang dahilan. Kasalanan ko, sabihin mo. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Ano kasi, hindi ko pa nakikita si kuya na ganito magpakita ng interes sa isang tao. Medyo kakaiba. Kakaiba? Ipapastop ko sa finance ng kumpanya ang allowance mo para sa second half ng taon. Sa susunod, mag-isip ka muna bago magsalita. Tito, ganyan ka ba kasarap kausap? Sige na, lumabas na kayo. Salamat ate. Xiaoyi, ang kalokohan ni Guyan
Wala akong pakialam doon. Ang mundo ko. Mula nang dumating ka, ikaw na lang ang sentro. Mula ngayon, ako na ang magiging kanlungan mo. Hindi na kita pahihirapan o papatakutin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na alagaan ka. Pwede ba? Sina, nga. Pero wag mo na akong sasaktan ulit, ha? Apo sa tuhod ko, dahan-dahan lang. Halika rito, umupo ka, umupo. Huwag kang gagalaw. Ako na. Salamat po, Lola. Gaano nakatagal buntis si Xiaoyi? Bakit ngayon mo lang sinabi sa lola mo? Paano kung may mangyari at masaktan siya? Hindi pa gaanong katagal at hindi pa gaanong stable. Ayaw naming mag-alala kayo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang dinadala sa tiyan ng aming Xiaoyi ay ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilya Gu. Hindi yan pag-aalala. Masaya ang lola mo dahil dito. Mabuti. Ang butihing manugang ko. Tingnan mo, dumating na si Xiaoyi. Bumaba na naman ang lugar ko. Ate Zhang, bilisan mo. Kunin mo yung kahon ko. Lola, yung mabilis mong pagkilos pagdating sa manugang at sa apo, hindi mo na maitago. Bilisan mo. Sa halip na biruin mo ang lola mo, dapat matuto ka kung paano mag-alaga sa buntis para hindi ka naman walang alam sa hinaharap. Itong mahalagang bagay, nakuha ko ito noon pa. Itinago ko ito ng matagal para ibigay sa manugang ko bilang pampaswerte. At ngayon, tamang-tama para sa aking minamahal na apo, para sa kanyang kaligtasan, huwag mo itong tatanggalin sa hinaharap. Lola, masyadong mahalaga ito. Tanggapin mo. Kung hindi mo kukunin, magagalit ang lola mo. Itong agimat ng buhay? Nakaukit dito ang mahabang buhay at kasaganaan para protektahan ang aking apo at maging maayos ang kanyang buhay. Heto, kunin mo, kunin mo, Lola Gu, kunin mo. Huwag kang mahihiya. Ito ay para sa'yo. Huwag ka na ring tumayo diyan nang walang ginagawa. Magmadali ka at sumama kay Ate Zhang para matutunan kung paano buhatin ang bata. Para pagdating ng panahon, huwag mong masaktan ang apo ko. Hoy, paano mo binubuhat ang bata? Ganyan ba ang pagbuhat, parang timbang lang? Noong bata ka, mas maingat ang tatay mo sa pagbuhat sa'yo kaysa sa'yo ngayon? Dapat talaga siyang ang magturo sa'yo ng maayos. hindi ko pa nakikita si Tito na ganyan. Hay nako, anak, buntis na si Jie. Ikaw naman, huwag kang magpahinga. Mag-aral ka agad ng parenting. Para pagdating ng panahon, kapag ipinanganak na ang bata, ikaw ang bahala sa pag-aalaga. Si Jie naman, ang bahala lang sa pagpapaganda. Si Ji, mahirap ang pagbubuntis. Siyempre mahirap talaga yon. Ako na ang bahala sa bata. Ginoong Gu, tuturuan muna kita kung paano magpalit ng lampin. Siya. Doc, ito po ang ultrasound report. Kumusta po ang kalagayan ng bata? Mahalaga ang emosyon ng buntis. Huwag masyadong istresin. Dapat balanced ang diet. Tandaan ang schedule ng prenatal checkup. Maghintay muna kayo dito. Hintayin ang medical report. Siya. Uminom ka ng tubig. Gusto kong lumabas para makahinga ng sariwang hangin. Sige, pero wag kang masyadong malayo. Kapag nakuha ko na ang report, hahanapin kita. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng sanggol pagkapanganak. Ano kaya ang magiging hitsura niya? Magkakamukha kaya siya nung matanda? Shenji, anong ginagawa mo dito? Naalala mo pa ba ako? Ako si Shalin, kaklase mo nung high school. Shalin,
Ang tagal na nating hindi nagkita. Nandito ako para magpa-prenatal check-up. Ang bata-bata mo pa, buntis ka na. Bakit mag-isa ka lang nagpa-check up? Nasaan ang asawa mo? Siya, kinuha niya yung report ko. Lumabas lang ako para huminga ng sariwang hangin. Huwag mo na akong lokohin. Sa kalagayan ng pamilya nyo, sinong mag-aasawa sa'yo? Huwag kang magpanggap. Yung mga babaeng nabuntis ng hindi kasal, marami na akong nakita sa ospital. At saka, kaklase pa naman kita nung high school. Hindi kita pagtatawanan. Nagkakamali ka. Kasal na ako ngayon. Mabait ang asawa ko sa akin. Noon, maganda ka lang at nakakahigit ka sa akin. Pero tingnan mo ngayon, napunta ka sa ganitong kalagayan. Sa darating na reunion ng mga kaklase, imbitahan din natin siya para makita ng lahat kung ano na ang nangyari sa Dating Campus Beauty. Biro lang yon. Oo nga pala, bukas mayroong reunion ng mga kaklase natin sa high school. Sumama ka rin. Wala akong oras. Hindi na ako sasama. Halika na, sinabi ko na sa kanila na sasama ka. Kung hindi ka sasama, parang hindi mo ako nirerespeto. Wala talaga akong oras. Hindi na talaga ako sasama. Halika na, yung advisor natin ng high school ang bait-bait sa'yo. Kung hindi ka sasama, masasaktan siya. Sige na, usapan na yan. May pasyente pa akong kailangang tingnan. Aalis na muna ako. Gigi, halika. Kumain ka pa. Salamat, Lola. Lola, bukas, gusto kong pumunta sa Mingyulu para sa reunion ng mga kaklase. Zihi, nagbubuntis ka na ngayon? Sa Mingyulu, maraming tao ang pumapasok at lumalabas kung sakaling may mangyari. Hindi mabuti para sa sanggol. Ganito na lang, ako ang gagastos para i-book ang buong Mingyuelu para sayo at si Huai Chen ay sasama sayo. Ganito, para siguradong safe. Lola, alam ko ang intensyon mo. Pero sobrang OA na yon. Ito lang ay isang simpleng reunion ng mga kaklase. Gusto ko lang makipagkita sa kanila ng normal, makipag-usap. Sasama ako sa'yo. Aayos ko ang trabaho ko bukas. Kuya, ayokong makaapekto sa trabaho mo dahil lang sa simpleng bagay. Bukas, mayroon ka pa ng signing ceremony para sa 2 billion na cash flow. Alam kong concerned kayo sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos, agad-agad akong uuwi. Aalagaan ko ang sarili ko. Huwag kayong mag-alala. Uuwi na ako agad pagkatapos. Aalagaan ko ang sarili ko. Huwag kayong mag-alala. See ya. Si. Pero kung may nararamdaman kang hindi maganda, tumawag ka kaagad. Sasunduin kita. Huwag kang magpakatatag. Kain na. Tara, tagay tayong lahat. Tagay. Huy, si Alin. Ikaw ang pinakaswerte sa amin, ang pinakamaunlad. Balita ko, nagtatrabaho ka sa Jiangcheng Hospital. Iyon ang pinakamagandang ospital sa buong lungsod. Ang laki siguro ng sahod mo, no? Sakto lang. Mga 1 milyon kada taon. Naku, Shalene, naiinggit talaga ako sa'yo. Maganda ka pa, mayaman ka pa. Sa susunod, mas madalas tayong mag-usap. Baka kailanganin ka namin at matulungan mo kami. Pasensya na, medyo nahuli ako. Huy, dumating na ang campus crush natin. Ang ganda-ganda mo pa rin. Siyempre, ang mga lalaki na naghabol sa kanya noong high school ay nakapila hanggang sa gate ng school. Hindi magiging mahirap ang buhay niya, di ba? Narinig ko, ang mga ex-boyfriend ni Shalene, lahat ay nahulog sa kanyang charms. Totoo nga. Ang hitsura ni Shen Ji, walang kahit anong problema. Kung si Shalene, sa paghahambing, ay medyo mas mahina. Wag na. Ang school beauty ay buntis ngayon, Shen Ji Yi. Ang asawa mo, bakit hindi mo siya dinala para makita ng lahat? Ang asawa ko ay sobrang busy sa trabaho ngayon. Hindi makalabas. Kaya ako lang ang dumating. Talaga? Noong huling prenatal check-up sa hospital? Hindi ba ikaw rin nag-iisa lang? Ngayon, ginagamit mo pa ang trabaho bilang dahilan. Hindi kaya ang asawa mo ay para sa pride mo, sinadya mong gawa-gawa. Hindi nagpakasal ako ngayon. Nagpakasal. Ay, ito ay bagong balita nga. Kaya sabihin mo sa lahat, ang misteryosong asawa mo, anong trabaho niya? Hindi kaya kahit anong regular trabaho, wala, di ba?
Charlene, ito ay Hermes latest season limited edition, di ba? Nakita ko ito dati sa fashion magazine. Ayon sa sabi-sabi, isang lang ito sa buong bansa. Ang halaga, hindi bababa sa 200,000 pesos, di ba? Ito ang nobyo ko, binigay sa akin ni Kiming. Noong nag-shopping ako, sinabi lang na gusto ko, hindi inaasahan. Agad-agad niya itong binili at ibinigay sa akin. Ang nobyo ko, siya ang tagapamahala ng grupong Bushi. Nagpapatakbo ng ilang departments. Ang 200,000 para sa kanya. Ay maliit lang na pera. Gucci Group, hindi ba ito ang kumpanya ni Dashu? Naku, ang Gu Group ay ang number 1 na grupo sa Jiangcheng. Ang mga taong nakakapasok sa Gu Group at umabot sa mataas na posisyon, talagang mga piling tao yan. Si Alin, ang galing talaga ng nobyo mo. Oo nga, Charlene. Kapag may pagkakataon, dapat mo kaming ipakilala sa kanya. Ang asawa ko ay nasa negosyo ng mga kagamitan. Baka sakaling pwede silang mag-usap para sa kooperasyon. Sa hinaharap, asa na lang kami sa'yo. Mga simpleng bagay lang yan. Ang nobyo ko, sa harap ni Boss Gu, ay sikat na sikat. Baka malapit na siyang ma-promote bilang direktor. Shenji, mga matagal nang hindi nakikita na mga kaklase tayong lahat. Parang hindi mo naman inisip ng mabuti ang pagtitipong ito, no? Nagdala ka lang ng isang sirang-sirang na bag na tela. Hindi ka ba nahihiya? Xiaolin, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pagtatanong sa kanya. Tingnan mo naman ang simpleng suot niya. Anong kaya-kaya ng asawa niya? Baka naman, isang tamad lang yan. Walang trabaho at palaboy lang. Tama ka talaga. Akala ko sa mga nakaraang taon, may naabot ka ng maganda. Hindi ko inakalang ganoon ka nakahirap ang buhay. Hindi ko maintindihan kung anong nasa isip mo. Kahit isang lalaking walang kwenta, tinanggap mo. Hoy, Xiaolin, narinig ko na si Boss Gu ay malamig ang ugali at napakahigpit sa mga tao. Halos walang pakikisama. Totoo ba talaga yung mga chismis na yon? Siyempre, totoo yon. At sa kanyang mga tauhan, sobrang strikto siya. Kapag may maliit na pagkakamali, galit na galit siya. Mabagsik siyang tao. Hindi ko hahayaang siraan mo siya. Si Gu Huaichen, sa harap ko, palaging mabait at maalaga. Lubos ang kanyang pag-aalaga. Kumpara sa imaheng sinasabi ninyo, magkaiba talaga. Ikaw, isang promdi na galing sa probinsya. Malamang, hindi mo pa nga nakikita si Boss Gu. Paano mo malalaman kung anong klaseng tao siya? Huwag kang magsinungaling dito. Huwag kang magpahiya dito. Dahil ang presidente ng Gu Group, si Gu Huaichen, ay ang asawa ko. Sinabi mo, Gu Huaichen ang asawa mo? Shen Jiyi? Nagkakaiba ka ba? Nawala sa isip mo? Hindi ka na normal. Nagsasalita ng kalokohan dito. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Nag-i-imagine pa na makakapit kay Ginoong Gu ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Napakatawa talaga. Parang pangarap lang. Charlene, sa tingin ko, naiinggit lang siya sa nobyo mo na nagtatrabaho sa Gu Group, inggit lang talaga. Bahala kayo kung maniwala o hindi, pero hindi ko papayagan na siraan ninyo ang asawa ko. Marumi ang puso ninyo, kaya lahat ng nakikita ninyo, marumi. Kamusta, kiddo? Masaya ba? May nambuli sa'yo? Dito ako. Oy, tinawagan ka ng asawa mo. Hindi ba sinabi mo na ang asawa mo ay Gu Huaichen? Kung may lakas ka, ipakilala mo ang asawa mo para makita namin. Anong ginagawa mo? Ikaw ang asawa ni Shenji, tama? Naginuman kami. Hindi maganda ang pakiramdam ni Ji Yidali. Kunin mo siya. Gusto kong makita ang walang kwentang asawa mo. Anong klaseng tao? Hindi siya basura. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang nanay mo, para sa dowry, matagal na ikinasal ka sa isang matandang lalaki. Ang usapin nito noong college, laganap na. At ikaw, dito pa nagmamalaki. Sinasabi mong ikaw ang asawa ng presidente? Talagang walang hiya. Aray, Shen Jiyi, nag-asawa ka sa matanda at nag-i-imagine pa ng pagiging presidente para maging asawa ng presidente? Ay, nakakatawa talaga. Ano ang ginagawa mo? Aalis? Bakit? Natatakot kang makita kami? Ang asawa mong mukhang mahirap? Para pagtawanan ka? Charlene, huwag mong apihin ako. Ang sinasabi ko ay totoo. Ang asawa mo ay matandang lalaki sa baryo, di ba? Sabi ko, Ming Yue Lu ay high-end restaurant. Ang matanda mo, hindi sasakay ng tricycle? Hindi pa papasukin dito, di ba? Ha ha ha. Tama nga. Sa lugar na ito, hindi ito para sa mga hayop na pwedeng pumasok. Charlene, ang asawa ko ay hindi matanda.
Siya ang presidente ng Gu Group. Umalis ka. Hinipan mo ako? Ngayon, talagang tuturuan kita. Tumigil. Tito, nandito ka na. Nene, okay ka lang ba? Sino ka? Ako ang asawa ni Shen Ziyi. Gu. Huai. Shen. Ginoong Gu. Asawa nga ba talaga ni Shen Ziyi si Gu Huaichen? Paano nangyari yon? Matandang lalaki lang ang asawa niya. Alam ko na. Nakikita ko naman ang magarang damit mo. Malamang isa kang gigolo. Pinapanggap ka lang ni Shen Ziyi? Tito, hindi siya gigolo. Buntis ka. Huwag kang mag-init ng ulo. Ako na ang bahala. Buntis ang aking mahal. Hindi dapat magkaroon ng gulo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Humingi ka agad ng tawad sa aking nene. Baka pagbigyan pa kita. Humingi ako ng tawad? Isang hamak na gigolo ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Mukhang ayaw mo nang mabuti, kaming kulo. Gusto mo nang masama. Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa'yo, kung sasaktan mo ako, papatayin ka ng kasintahan ko. Tagapamahala siya ng Gu Corporation. Kung gusto niya, kayang-kaya niyang durugin kayo. Nag-text na ako sa kasintahan ko. Hintayin niyo lang. Kung inaway niyo ako, ang kasintahan ko ang magpapaalis sa inyo sa buong Jiangcheng. Siye, nandito lang ako. At maghihintay. Ikaw! Isang palamunin. Anong pinagmamalaki mo dito? Akala mo talaga si Guzong ka? Hindi mo ba tinitignan ang sarili mong itsura? Walang alam sa mundo. Ngayon, ako na ang magtuturo sa inyong dalawa para malaman ninyo ang kapalit ng paglaban sa akin. Sino ang walang malay? Ang nangapi sa kasintahan ko. Chiming! Ito yung dalawa! Mga walang alam sa mundo! Inapi nila ako. Itong lalaki, sinabi pang wala kang kwenta na sa Gu Group wala kang halaga. Kailangan mong ipagtanggol ako. Sampalin mo sila para sa akin. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako ang bahala sa kanila. Guzong. Kayo po pala. Himing, anong sinasabi mo? Isa lang siyang palamuning umaasa sa katawan. Isang hamak na empleyado. Paano siya naging si Guzong? Mukhang sa loob ng Gu Group, kailangan ng linisin, mga basura, nangahas pang gamitin ang pangalan ng grupo para gumawa ng kalokohan sa labas. Tumahimik ka. Tanga ka, siya ang presidente ng kumpanya. Hawak niya ang buong ekonomiya ng lungsod. Isang salita lang niya, wala na tayo rito. Gusto mo ba akong patayin? Narinig ko? Ikaw ang isa sa mga mahalagang tao sa Gu Corporation. Sir Gu, malaking pagkakamali lang ito. Malaking pagkakamali. Siya lang ang nagsisinungaling. Papakiusapan ko siyang humingi ng tawad sa inyo at sa asawa ninyo. Halika rito. Bilisan mo, humingi ka ng tawad kay Sir Gu at sa asawa ni Sir Gu. Sir Gu, hindi ko kayo nakilala. Paumanhin. Ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Ang dapat mong hingan ng tawad ay si Xiaoyi, hindi ako. Ang babae ni Gu Huaichen, hindi mo basta-basta maaapi. Mabilis, humingi ka ng tawad kay Ginang. Ziyi, nagkamali ako ng pag-iisip. Mali ang bibig ko. Nakikiusap ako sa'yo sa ngalan ng ating mahabang pagkakaklase. Makiusap ka kay Sir Gu. Patawarin na lang ako ngayon. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Mula ngayon, maglilingkod ako sa iyo. Okay lang ba? Shalene, hindi ko naman gustong makipag-agawan sa iyo. Ni hindi ko sinasadya na saktan ka. Pero paulit-ulit mo kaming sinasaktan ko at ng pamilya ko. Grabe na talaga. Ginang. Malaking pagkakamali lang talaga ito. Nakikiusap ako sa inyo, pakiusap, patawarin ninyo kami. Tito, alam kong para sa ikabubuti ko ito. Gusto mo akong protektahan. Pero, ayokong mabulagan ang ating puso ng galit at paghihiganti. Siguro, pwede nating bigyan siya ng isang pagkakataong magbago. Tito, medyo pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. See? Ang lahat ng gastos sa Mingwege ngayong araw. Ako ang sasagot. Uuwi na muna kami ng may bahay ko. Dahil humingi ng awa para sa inyo si Xiaoyi, hindi ko ito lalagyan ng punto.
Pero ikaw, simula ngayon, tinanggal ka na sa Gu Group. Wala na. Wala na talaga ang lahat. Ikaw ang may kasalanan. Tangang babae ka. Papatayin kita. Xiaoyi, anong nangyari? Iniisip mo yung nangyari kanina, no? Tito, may mga naisip lang ako ngayong araw. Dati kasi, palagi kong iniisip na napakakaraniwan ko lang. Natatakot akong mapahiya ka dahil sa akin. Pero sa nangyari ngayong araw naiintindihan ko na. Ang halaga ko ay hindi natutukoy sa tingin ng iba. Sa wakas, naunawaan na ito ng aking Xiaoyi. Hindi mo dapat maliitin ang sarili mo. Sa puso ko ikaw ang pinaka-espesyal at pinakamahalagang tao. Siyempre naman, may ganda at karisma kasi ako na nakapagpatibag ng puso ng presidente ng Gu Group. Ang kulit-kulit mo talaga. Oo nga pala, ang nanay ko, sa mga susunod na araw ay babalik na siguro sa bansa. Excited ako na makita ang auntie. Kahit na medyo kinakabahan ako, pero naniniwala ako na maaakit ko siya. Kuya, huwag kang mag-alala. Gagalingan ko. Sige, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Alam ko, maghanda ako ng tamang regalo para ipahayag ang nararamdaman ko. Sige, ikaw ang bahala. Pero ngayon, inumin mo muna ang sabaw. Kailangan mong magpalakas ng katawan. May amoy ng gamot. Kuya, ayoko uminom. Sige na. Maganda ito para sa katawan. Kung ayaw mo pa ring uminom, ako mismo ang magpapainom sa'yo. Uminom ako. Uminom ako, okay? Ay Engot, ngayon mo pa sinabi. Medyo late na. Kuya, hindi pwede. May bata pa sa tiyan ko. Ano ba iniisip mo? Engot! Inumin mo lahat. Matulog ka ng mahimbing. Ikaw ang asawa ng Huai Chen? Oo, tama. Ako si Shen Ji, asawa ni Huai Chen. Baka ito ang mama ni Kuya? Ang aura niya, parang napakaseryoso. Mama, Huwag mo akong tawaging ina. Tignan mo nga kung sino ka. Ikaw, isang taong mababa ang pinagmulan. Nag-aambisyon ka pang umakyat. Makapasok sa pamilya namin. Parang panaginip lang yan. Ginang Chin, naiintindihan ko kayo. Baka hindi kayo kontento sa estado ko. Pero tunay ang pagmamahala namin ni Zun Chen. Ang pag-aasawa. Hindi lang yan negosyo ng magkapantay. Iginagalang ko kayo bilang nakatatanda. Sana igalang niyo rin ako. Tunay na pagmamahalan? Sa tingin ko, ang habol mo, yaman at posisyon ng pamilya namin. Narinig ko. Buntis ka raw. Oo, buntis ako. Huwag mong isiping dahil buntis ka, ay matatag ka na sa pamilyang Gu. Sa paningin ko, ikaw ay isang kasangkapan lang para magkaanak. Pinapakain ka namin dito dahil lang sa bata. Alamin mo ang lugar mo. Pagsisikapan kong maging mabuting asawa at ina. Pagsisikapan ko ring maging karapat-dapat bilang manugang ng pamilyang Gu. Bata ka pa? Ang dila mo'y matalas. Hindi ko inaasahang tanggapin niyo ako agad. Pero sana, bigyan niyo ako ng pagkakataon upang mapatunayan ko ang sarili ko. Tama na. Kung buntis ka nga, simula ngayon, ang iyong pagkain araw-araw ay dapat sumunod sa gusto ko. At saka, huwag kang tatamad-tamad sa umaga. Dapat sumunod sa alituntunin ng pamilyang Gu. Ito'y hiningi kong panlunas. Sabi nila, ang itlog ng gansa na hinaluan ng uod at kinain ay nakakapagpataas ng tsansa na magkaanak ng lalaki. Hindi ba gusto mong patunayan ang sarili mo? Inumin mo to. Para sa pamilyang Gu, magkaanak ka ay ng lalaki. Mrs. Chin, naiintindihan ko ang inaasahan mo para sa apo mo. Pero, ang mga tradisyonal na remedyong walang siyentipikong basehan, hindi talaga ako makakapayag. Susunod ako sa payo ng doktor. Magbubuntis ako ng siyentipiko. Para siguradong malusog ang paglaki ng anak. Hinahamon mo ba ang utos ko? Huwag mong isipin na dahil nagbubuntis ka ay pwede mong gawin ang gusto mo. Sasabihin ko sa'yo. Sa pamilya Gu ako ang masusunod. Ang mga pakanamo nakaloko kay Hui Chen, pero hindi ako. Ayaw mong uminom? Huwag kang magalit sa akin kung ipipilit ko sa'yo. Ipapainom ko sa'yo. Nanay. Ano ang ginagawa ninyo?
Tito, Engkantada. Kung ayaw mong uminom, huwag mong pilitin ang sarili mo. Wichen, ano ang ginagawa mo? Ito ang tradisyonal na remedyo para magkaanak ng lalaki. Sayang lang. Nanay. At ano ang ginagawa mo? Si Xiao Yi, ang asawa ko. Siya ang taong mahal ko sa buong buhay ko. At siya ang ina ng anak ko. Hindi ko hahayaan na may mang-api sa kanya. Kahit na ikaw. Alam mo ba ang mga pinsan mo ay laging nagbabantay sa posisyon mo? Kung walang anak na lalaki ang malaking pamilya, paano mapupunta sa mga taong ganid? Payag ka ba? Lalaki o babae. Magiging tagapagmana ng Gu clan. Kahit anong anak ni Xiao Yi gusto ko. At saka hindi ko talaga isinasaalang-alang ang mga yon. Alisin ang mga ito. At linisin ang mga seafood sa bag. Para lutuin mamaya. Ang Gu clan ay walang kasaysayan ng babae na tagapagmana. Kung babae ang magiging anak, matatapos ang lahi ng pamilya Gu. Ang pagbubuntis mo dapat lalaki. Huichen, sumunod ka sayo, anak. Xiao Yi siya, ang asawa kong pinakasalan sa tamang paraan, ang tunay na Mrs. Gu. Ang anak niya lalaki o babae man, ay siya ang legal na tagapagmana ng pamilya Gu. Higit pa rito ang anak kong babae. Gu Huaichen, walang hindi niya maaring maging... Huichen, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung patuloy kang makikialam, hindi ako mag-aatubiling ipadala ka sa ibang bansa. Para doon, magpahinga at mamuhay ng maayos. Siya. Napakabuti. Tito, pasensya na. Dahil sa akin naaapektuhan ang relasyon ninyong mag-ina. Parang, hindi maganda yon. Batang babae, kung kinain mo ang nasa baso at may nangyari sa'yo, ako talaga ang magiging problema. Tandaan mo ikaw ang asawa ko. Ano man ang gawin mo, ako ang sasalo sa lahat. Nakuha ko. Umupo ka. Sandali ilalabas na nila ang seafood. Ano ba? May iba pa? Paano mo nalaman na may sasabi pa ako? Halika umupo ka at mag-usap. Kamakailan, naglabas ang paaralan ng notice para sa internship. Pinapayagan ng mga estudyante na mag-intern sa mga kumpanya. Ako. Gusto kong sumali. Gusto kong pumunta. Pero buntis ka ngayon. Kung mag-internship ka, mabigat yon para sa'yo. Pangako, aayusin ko talaga ang sarili ko. Pati ang sanggol sa tiyan ko. Mabuti ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. At saka, ayokong laging nasa likod lang ni Tito. Gusto kong umasenso sa sarili kong kakayahan. Pwede. Pwede naman. Pero kung sa ibang kumpanya ka pupunta, hindi ako mapapanatag. Kumukuha ng mga intern ang Gu Corp ngayon. Kung gusto mo, pwede kang mag-intern sa Gu Corp. Talaga? Pero, ayokong malaman nila ang relasyon natin. Hintayin mo, kapag mas magaling na ako, saka kita lalapitan ng buong tapang. Okay ba? Okay, susundin kita. Hoy, tingnan mo ako. Bagay ba ang suot ko ngayon? Ngayon kasi ay unang pagkikita natin sa asawa ng presidente. Kailangan kong mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Ang asawa ng presidente, tiyak na iba ang tingin niya sa inyo. Baka nga malapit na kayong ma-promote. Hehehe. Siyempre naman. Ako kasi ay matagal na empleyado sa kumpanya. Mahigit 10 taon na. Nagtiwala sa atin ang presidente, kaya inilagay niya ang asawa niya sa ating departamento. Okay na. Para. Masyadong malapit sa opisina. Baka tayo makita ng iba dito mauna na akong pumasok. Sandali. Halik bago maghiwalay. Sina, kung hindi ako bababa ngayon, malalate na ako. Unang araw sa trabaho. Ayokong mahuli. Sige, tandaan mo ha. Kung may mangyari man tawagan mo agad ako. Assistant Lin, na ayos na ba ang lahat? Huwag po kayong mag-alala, Sir Gu. Naipag-utos ko na. Lahat ay mag-aalaga ng mabuti kay Madam. Walang mag-aapi sa kanya. Hindi namin hahayaang magdusa kahit kunting-kunti si Madam. Tara na. Hindi ko akalain.
Ang presidente na seryoso at di pala imik ay mahilig pala sa magagarang estilo. Mukhang ordinaryong tao rin pala siya. Oy, Madam, malugod po naming tinatanggap kayo sa aming departamento. Isang karangalan para sa amin ang makasama kayo sa trabaho. Ma'am? Hmm. Oh, magandang araw po, tagapamahala. Ako po ang bagong intern. Ako si Lin Zero. Ah, oo. Narito po kayo para mag-intern sa ground level. Naiintindihan ko po. Ang asawa ng presidente, napakamapagpakumbaba ninyo. Espesyal na ipinaalam sa amin ni President Ku ang inyong tunay na pagkatao. Hindi namin ibubunyag. President Go. Akala nila ako ang asawa ng presidente. Kung gayon sakto, magagamit ko ng husto ang pagkakakilanlang ito para maginhawa akong makapagtrabaho sa Gu Corporation ng 3 buwan. Pagkatapos, saan mang kumpanya gusto kong magtrabaho, madali na lang makapasok. Sinabi ko na sa kanyang maging low-key lang. Ayaw pa rin niyang maniwala sa akin. Sa hinaharap, tawagin ninyo na lang ako sa pangalan ko. Ay, Lane Zero. Ang swerte naman. Dito ka ring mag-intern sa Gu Corporation? Shenzi, anong ginagawa mo rito? Miss Lin, kayo ba ay magkakilala? Hindi masyado. Tagapamahala. Sa kumpanya natin, ilang intern ang darating ngayon? Miss Lin, kayo lang po. At itong si Shen Ji. Shan Ziyi. Asawa pala siya ng presidente. Kung mabuko ako, tapos na ako. Kung gayon, bakit kaya siya ayaw magpahalata ng tunay niyang pagkatao? Shan Ziyi, paano ka nakapasok sa Gu Corporation? Ako ay. Normal lang na na-hire sa aplikasyon. Mukhang si Shen Ziyi ayaw ipaalam ang kanyang tunay na pagkatao. Kung gayon, huwag niyo akong sisihin kung gagamitin ko muna ang pagkakakilanlan ng asawa ng presidente. Miss Lin, pasok na po muna tayo sa loob. Baka mapagod pa kayo. Tuloy po kayo, dito po. Ay, unang araw pa lang ng trabaho. Ang bagal-bagal mo na. Bilisan mo. Sumunod ka. Halika. Pakinggan ninyo, mga kasama. Ito ay sa aming departamento. Ang bagong intern ngayon, si Lin Zero. Lahat. Pakiusap, alagaan ninyo siya. Narinig ninyo ba? Kumusta, lahat? Ako si Lin Zero, pakiusap. Alagaan ninyo ako. Hoy, siya iyon espesyal na inatasan ni Sir Gu na mag-alaga ang bagong intern, di ba? Tingnan mo ang kanyang buong katawan. Lahat ay mamahaling brand. Buong katawan, halos 200,000. Hindi ko alam kung anong mayamang pamilya ito. Hindi mo alam ito, di ba? Siya ang asawa ng ating Sir Gu. Ngayon espesyal na pumunta sa kumpanya para mag-aral at mag-obserba. Kailangan nating sumipsip sa kanya. Ikaw naman. Kumusta? Lahat? Ako si Shen Ji, ang bagong intern ngayon. Sana sa mga susunod na araw ng trabaho, makapag-aral at umunlad kasama ninyong lahat. Ano ba? Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba napansin ang asal ng tagapamahala? Mukhang isang maliit at hindi importante na tauhan. Kailangan lang nating sumipsip sa asawa ng presidente. Hahaha, Miss Lin. Ito ang iyong workstation. Tingnan mo, nasisiyahan ka ba? Ang mga bagay tungkol sa iyong pagpasok sa trabaho, naayos ko na para sa iyo. Siya. Ang mag-aasikaso sa iyo. Kung may kailangan ka, diretso mo lang sabihin sa kanya. Ganoon pala kayaman ang pamilya ni Lin Zero? Yumuyuko pa ang tagapamahala sa kaniya. Salamat sa hirap. Hindi naman mahirap, makakatulong sa iyo. Ito ay isang karangalan para sa akin, haha. Tagapamahala, saan naman ako uupo? Ikaw. Dito ka na lang umupo. Samantala, ang mga dokumento sa mesa ayusin mo. Miss Lin, ang ganda ng bag mo. Ito ba ay yung limited edition ng Chanel ngayong season? Ay pati itong suot mo, runway piece ngayong taon, di ba? Ang mahal siguro nito. Ano ba alam mo? Ang mga ito, kahit may pera ka, hindi basta mabibili. Kailangan Black Gold VIP client para makabili nito? Noong nakaraang buwan, binilhan din ako ni Daddy ng kaparehong bag. Pero tignan mo, parang iba ang dating. Ganoon ba? Itong bag na ito, sinabi ko lang na gusto ko. Binili agad para sa akin ng mister ko. Ay naku, siya pala ang bumili nito para sa inyo. Ang sweet naman ng relasyon ninyo. Narinig ko po, Miss Lin.
nakapag-aral pa kayo sa ibang bansa. Mayaman ang pamilya, mataas ang pinag-aralan. Napakaswerte ng makakapangasawa sa inyo. Isang malaking biyaya talaga. Siyempre naman. Simula nang dumating kayo, ang buong departamento namin ay naging mas maliwanag. Pare-pareho lang kaming mga trainee. Pero itong si Shenji, wala talagang kapantay sa inyo. Sa bawat araw na nandito si Shen Jiyi, mas tumataas ang tsansa na mahalata ang totoo. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis siya sa Gu Corporation. Ang ganda ng bracelet ni Shen Ziyi. Ziyi! Ang ganda ng bracelet mo. Saan mo nabili? Ang mahal siguro nito. Ang ganda ng kulay, talagang top grade jade ito. Kung tunay ito, ang presyo nito, hindi bababa sa 1 milyon. Zihi, ang lalim mo pala. Nako, hindi naman sa unang araw pa lang ay mahuhubdan na ang tunay kong pagkatao? Regalo sa akin ng pamilya ko. Hindi ko rin alam kung saan nila nabili. Sabi ko na nga ba, siya, isang pulubi, paano makakabili ng ganyang klaseng pulseras? Sa tingin ko, yung pulseras na yan, malamang gawa sa ilalim ng bote ng beer. Eh yung gawa nito, ang galing naman, parang totoo. Kung hindi mo titignan ng mabuti, akala mo tunay. Hindi makabili ng totoo, peke naman ang ginagamit, nagpapanggap pa. Pamilya ng mga mapagpanggap. Mag-usap kayo ng mag-usap, bakit ako lagi ang nadadawit? Ito ay regalo sa akin ng lola ko at ng asawa ko. Hindi mahalaga ang halaga, ang mahalaga ay ang pagmamahal. Pagmamahal? Ang mga mahihirap lang ang nagpapahalaga sa pagmamahal. Bata ka pa lang, nag-asawa ka na. Baka naman naloko ka, nahulog sa scam. Ziyi, kahit na mahirap na talaga ang pamilya mo, pero hindi mo naman dapat pinakasalan ang ganyang klaseng pamilya. Ang kalagayan ng dalawang pamilya ay napakalayo. Hindi magtatagal ang relasyon nyo. Maganda ang samahan namin ng asawa ko. Huwag kang magsalita ng walang basihan. At saka, tunay man o peke ang pulseras na ito, ano bang pakialam nyo? Sa tingin ko, ang bag mo ang peke. Ang isang babaeng kagaya ni Miss Lin, hindi gagamit ng peking gamit. Ikaw ang gumagamit ng peke, gusto mo bang isama ang iba? Napakasama ng ugali mo. Ibang-iba ang tunay na bag sa bag niya. Ang bag niya, magaspang ang materyales, at malambot pa, walang istruktura. Hindi dapat nila malaman na peke ang bag ko. Kailangan kong ibaling ang atensyon pabalik kay Shenji. Paano magiging peke ang bag ko? Huwag mong ibahin ang usapan. Eh kung hayaan mo akong tingnan kung tunay o peke ang pulseras mo. Tama, marami nang nakita si Miss Lin na mamahaling bagay. Kung may lakas ka ng loob, tanggalin mo at ipatingin kay Miss Lin. Hoy! Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Ako ang hindi nakapag-ingat sa pulseras na ito. Pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Hindi ko nahawakan ng maayos. Pero, ang pulseras mo, salamin lang yan, mga ilang daang piso lang ang halaga. Doble ang ibabayad ko sa'yo. Sapat na ba ito? Aray, Sobra ka na! Shenziye, binuhusan mo ako? Binuhusan kita. Eh ano? Sino bang nag-utos sa'yo na siraan ang pamilya ko? At dinungisan mo pa ako? Tingnan mo, papatayin kita! Tigil! Muli, mapapahiya ako kay Sir Gu. Makikita niya ang kahihiyan ko. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng laging maghintay. Natulungan ako ni Sir Gu. Tama ang isang sinabi ni Lindsay Rowe. Masyadong malaki ang agwat. Hindi ito magtatagal. Kailangan kong mabilis na umunlad. Magandang araw, Sir Gu. Oras ng trabaho. Anong ginagawa ninyong nakatambay dito? Bakit nandito si Sir Gu? Ngayon, talagang malalagot na ako. Ginoong Gu, ang aking kasamahan sa trabaho na si Lindsay Rowe at si Jiaxue ay nagdududa na peke ang aking pulseras. Sadyang binali ang aking pulseras. At dinungisan ang pangalan ko at ng aking pamilya sa galit ko. Ay binuhusan ko siya. Hindi ko inaasahan na mangyari ito sa Gu Corporation. Ang pagre-recruit ng departamento ng HR. Anong klaseng paningin ito? Panatilihin.
Magdudulot lang ng kasiraan sa reputasyon ng kumpanya. Ginoong Gu, natatakot din kami na si Shen Ji ay may dalang peke, makakaapekto sa imahe ng Gu Corporation, kaya naisip naming alisin ito, at saka, pero si Miss Lin ay, Ginoong Gu, kanina lang lamang naglalaro noon. Nang hawakan ang pulseras ni Ji Yi, hindi sinasadyang nabasag. Talagang hindi sinasadya. Kung hindi sinasadya, hindi na kailangang magbayad. Lalo na, ito ay pulseras na Cadena Esmeralda. Ang halaga sa merkado ay lampas sa 5 milyong piso. ano? Ito ay tunay na jade. Hindi ba ito peke lang? Sa tingin mo ba? Nagkakamali ako. Hindi. Paano magkakamali ang paningin ni Ginoong Gu? Magbayad. Ako ang magbabayad. Pagkatapos ng lahat, ako at si Ji Yi ay magkasamahan din sa trabaho. Zihi, sabihin mo ang halaga. Ang jade na ito, Imperial Green. Ang halaga, 6 milyong piso. Ano 5 milyong piso? Nagsisinungaling ka ba? Sa tingin mo ba niloloko kita? Hindi. Saan ako kukuha ng 6 milyong piso? Tapos na. Mabubunyag din ang aking pagkakakilanlan. Pwede ring hindi magbayad, pero kanina, nagpakita ng kawalang galang sa aking pamilya at mga personal na atake sa akin. Dapat humingi ng paumanhin sa akin at sa aking pamilya. Humiling ng paumanhin. Kung hindi ka hihingi ng paumanhin, magbayad ka ng ayon sa halaga. Paumanhin. Shen Ziyi, pasensya na. Magtrabaho kayong mabuti. Shenzi, sumama ka sa akin sandali. Si, Miss Lin, hindi ba kayo ang asawa ng presidente? Bakit kanina si Sir Gu ay tinanggol pa yung Shen Ji na yon? Nasa kumpanya pa naman tayo. Dapat hiwalay ang personal sa trabaho. Paano kung gustong gamitin ni Shen Ji Yi ito para lalong lumaki ang issue? Masisira rin ang imahe ng Gu Corporation. At saka yung halagang yon, kaya ko namang bayaran yon. Malamang pinatahimik lang siya ni Sir Gu para hindi na niya banggitin pa. Hintayin na lang natin ang kalalabasan. Mas malawak pa rin ang pangunawa ninyo. Pero para sa Gu Corporation, napakahirap talaga ng pinagdaanan ninyo. And totoo? Hindi ko alam kung saan nakuha ni Shen Ji Yi ang mamahaling bracelet na yon. Sino ang nakakaalam kung saan nanggaling yon? Di sigurado kung anong hamak na paraan ang ginamit para makuha ito. Minaliit ko siya. Mga damit na galing sa bangketa. Hindi inaasahan na may mga mahalaga pala siyang dala. Pero siguradong tutulungan ka ni Boss Gu na makaganti. Basta sabihin mo lang, gustong paalisin siya? Hindi ba madali lang yon? Xiaoyi, nasugatan ka ba? Kung hindi mo ako pinigilan, lahat ng mga tao sa departamentong ito na nambuli sa iyo, itatanggal ko silang lahat sa trabaho. Tito, okay lang ako. Pero nasira ang bracelet. Oy, kahit gaano pa kamahal ang bracelet, hindi ito katumbas ng kaligtasan mo. Huwag mo nang pulutin ng walang gloves ang mga ito sa hinaharap. Mag-ingat ka at baka ka magasgas. Kung gusto mo ang bracelet, sa susunod na auction, isasama kita para bumili ulit. Hindi ko gusto ang bracelet. Alam ko, pero kahit ano, kahit gaano kahalaga ang regalo, hindi dapat mas mahalaga pa sa pagkatao mo. At, matapang ka ngayon. Natutuwa ako. Natututo kang protektahan ang sarili mo. Ito ang reward. Tito, anong ginagawa mo? Nasa opisina tayo. Paano kung may nakakita? Nasa opisina ng presidente ito. Walang pahintulot ko. Walang makapapasok. Gusto ko lang, umiwas sa mga haka-haka. Umiwas? Sina, namamagana ang labi ko. Paano ako pag-uwi? Okay. Sa susunod, hihinaan ko. Pasok.
Mr. Gu, sa loob ng 10 minuto. May pagpupulong ka. Alam na. Kaya, mag-meeting ka na. Uuwi na rin ako. Baka pagdudahan ako kapag matagal. Okay, pero kung may problema sabihin mo agad sa akin. Kapag wala ako sabihin mo sa assistant, Tito, maingat ako sa sarili ko. Sisikapin kong makasabay sa'yo. Uuwi na ako, bye. Tingnan ninyo. Tiyak na napaiyak si Shen Ji. Hindi makatingin. Ang Shen Ji. Bakit sa school hindi siya ganito kalandi? Parang napasaya at naging mas maganda. Gagawa ako ng paraan para tanggalin ang pabigla-biglang problema. Miss Lin, ang bango po ng pabango ninyo ngayon. Ang husay ng ilong mo. Ang isinuot ko ngayon ay pabango na ipinasadyang gawa sa France. Wow. Kaya pala, ang amoy ay napaka-espesyal at kaakit-akit. Ang mahal siguro niyan. Sakto lang, halos 100,000 pesos ang isang maliit na bote. Wow. 10,000. Kay Miss Lin lang talaga bagay ang magkaroon ng ganyan. Kailan kaya ako rin ay magkakaroon ng sariling pabango? Sakto, dala ko ngayon. Tingnan ninyo. Sa bote mismo, nakaukit pa ang initials ni Miss Lin. Kaya pala tunay na pasadyang gawa. Iba talaga. Miss Lin, pwede po ba kayong mag-spray? Gusto rin naming maamoy ang ganda ng mamahaling pabango. See ya. Wow, ang bango. Ang pabango na ito, ang top, middle, at base notes nito, ay magkakaibang-iba ang atmosfera. Ang top note ay green mandarin at blackcurrant. Shen Ji, sinasadya mo bang mangasar? Kakaspray lang ni Miss Lin ng pabango. Kunwari ka pang nasusuka. Kanino ka nang gigigil? Shanzihi, baka buntis ka. Oh, buntis ako. Shen Ziyi, nag-aaral ka pa lang sa kolehiyo? Buntis ka na? Wala ka talagang respeto sa sarili mo. Matanda na ako. May marriage certificate na kami. Legal naman ang pagbubuntis. At wala namang patakaran ng eskwelahan na bawal magbuntis habang nasa kolehiyo. Nagpakasal ka ba dahil nabuntis ka? Kaya pala, noon pa, mamahalin na ang suot mong bracelet. Hemp. Ah, kaya pala may asawa ka ng mayaman. Eh kung buntis ka na, bakit ka pa nag-OJT? Sadyang gusto mo bang magdala ng problema sa amin? Wala akong ganoong intensyon. Pangako, hindi makakaapekto ang pagbubuntis ko sa trabaho. Pero ngayon, hindi ka na makatiis kahit sa amoy ng pabango. Paano mo masisigurong hindi makakaapekto sa trabaho? O baka nga makaabala pa sa iba? Tama. Baka hindi niya matapos ang trabaho niya, tayo pa ang maglilinis ng kalat niya. Wala naman akong pakialam, pero ang iba, umaasa sa sahod para mabuhay. Paano kung dahil sa isang tao, naantala ang trabaho ng lahat, kawawa naman kami. Tama. Para sa akin, Shen Ji, mas mabuti pang umuwi ka na lang at magpahinga para sa pagbubuntis mo. Hindi ko alam kung sino ang nagpasok ng buntis dito. Parang sadyang ginugulo tayo. Oo nga, tama. Pangako ko, kung dahil sa akin ay naantala ang normal na trabaho ninyo, ako mismo ang magre-resign at babayaran ko ang lahat ng nawalang sahod ninyo. Sakto. May ibinigay na proyekto ang manager ngayon. Subukan mo kaya akong talunin? Kung matatalo ang proposal mo, ikaw, aalis ka kaagad? Shanshi. Ngayon, papaniwalain kita na umalis ng kusa sa Gu Corporation. Talagang matatalo si Shen Ji. Marami ng awards sa competitions ang nakamit ni Miss Lin. Marami siyang karanasan. Si Shen Ji, hindi talaga makakapantay kay Miss Lin. Sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Ikaw pa ang matalinong graduate mula sa prestihiyosong universidad sa abroad. Siya naman, hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral. Paano siya makakapantay sa'yo? Hintayin lang natin na matalo siya at mapilitang umalis sa trabaho. Pero, Miss Lin, ganun-ganun na lang siya sa'yo. Bakit hindi mo na lang gamitin ang kapangyarihan mo bilang asawa ng CEO para tanggalin siya? Ako kasi,
narito lang para mag-inspeksyon sa ground level. Kailangan pa ring maging low-key. Sige, wag na natin pag-usapan. To, sakto, medyo nagugutom ako. Ilibre ko kayo ng merienda. Talagang asawa ng CEO. Ang galing magpakabait. Halika, halika. Bumili si Sir Gu ng merienda para sa lahat. Maghati-hati na lang kayo. Ito sa inyo to. Miss Shen, Salamat. walang anuman. Miss Lin, kakakabanggit mo lang na nagugutom ka. Agad-agad naman si Sir Gu ay nagpadala na ng cake para sa'yo. Ang bait-bait niya talaga sa'yo. Ang kulit niya talaga. Kahit maliit na bagay, inaalala pa rin niya ako. Ibig sabihin, ikaw ang nasa isip ni Sir Gu. Madali kang magutom sa hapon, kaya espesyal akong nag-order ng cake para sa'yo. Sa trabaho, huwag kalimutang kumain ng maayos. Ano kaya ang ginagawa ng tito ngayon? Sandali lang, di ko nakita si tito. Parang namimiss ko na siya. Mag-focus, magtrabaho ng maayos. Naghihintay pa ako kay tito para magsabay kaming umuwi. Bibilisan ko para makasama siya. Ano naman kung asawa ng CEO? Shenzi, maghintay ka lang na mapalayas ka. Malapit na ang mga partner. Tapos na ba ang mga plano ninyo? Oh. Miss Lin, hindi ko na kailangang tingnan ang plano mo. Siyempre, perpekto. Hahaha. Ikaw, tapos na? Shenzi, niloko mo ako. Tingnan mo. Ano ba ang mga ito? Sabi ko nga, wala talagang alam ang Shenji. Walang kwenta. Pabagal lang ng proyekto natin. Talaga, buntis pa, nagtatrabaho pa rin. Ang kumpanya natin, hindi kayang tanggapin ang talento mo. Mas mabuti na tuparin mo ang pangako mo. Mag-file ng resignation. Paano nangyari ito? Kahapon, tapos ko talaga. Maayos pa nung umalis ako. Shenzi, buntis ka? Nawala sa isip mo? Hindi mo ginawa. Ano pa ang dahilan? Sa tingin ko, mas mabuti na maghanda. Umuwi na lang. Manager, tapos ko na po talaga. Naaalala ko pa ang plano. Bigyan mo pa ako ng oras. Magagawa ko ulit ng bago. Malapit na magsimula ang pulong. 20 minuto lang ang natitira. Hindi na talaga aabot. Sanzi, kung wala ngayon ang Miss Lin, ang buong departamento namin ay mapapahamak dahil sa iyo. Pagkatapos ng pulong ko, i-report ko kay Mr. Gu para matanggal ka ang pasanin. Miss Lin, ang proyektong ito, baka pwede kayo ang sumama sa akin para pag-usapan. Sa pagkakaroon ninyo, ang pakikipagtulungan ngayon, tiyak na makukuha ng departamento namin. Oo, pwede. Noon pa, madalas ako kasama ang asawa ko sa mga pag-uusap at negosasyon. Walang problema sa mga ganito. Tara na. Shenji, inaasahan ko na pagkatapos ng negosasyon ko pagbalik ko, nakaimpake na ang mga gamit mo at umalis ka sa kumpanya. Dalawampung minuto. Baka may pag-asa pa. Mr. Wu,
Siya ay Miss Lin ng departamento namin. Ang proposal para sa proyektong ito ay gawa niya. Miss Lin, ang halaga ng kontrata sa dokumento ay hindi tama, di ba? Mr. Wu, may problema ba? Ang halaga sa dokumentong ito ay kulang ng kalahati. 1 bilyong proyekto ito. Kung mali ang halaga, gaano kalaki ang pagkakalugi sa kumpanya? Kayong mga paano ninyo ginawa ito? Pasensya, Mr. Wu. Nagkamali lang. Papabago ko agad. Anong pagbabago? Napakababaw ng pagkakamali. Akala ko malaking kumpanya ang Gu Group. Hindi ko inakala na mayroon ganito kahina ang mga empleyado. Sa tingin ko, ang pakikipagtulungan ngayon ay kanselado. Ano na ang gagawin natin dito? Kung mawala ang 100 milyong pisong proyekto na ito, kapag hinanap tayo ni Sir Gu, ang buong departamento natin ay bubuwagin talaga. Sir Wu, yung kanina ay draft lang po. Ito na po ang tunay na dokumento. Tingnan niyo po. Itong dokumentong ito ay medyo malikhain pala. Ipaliwanag mo nga. Sir Wu, intern lang po siya, hindi niya alam ang mga ganito. Hayaan niyo na lang po si Miss Lin ang magpaliwanag. Hindi mo ba naiintindihan? Siya ang pinapaliwanag ko. Sipo. Ganito po ang dokumentong ito. Kasunduan sa pakikipagtulungan sa proyekto. Ang pondo para sa proyekto ay 10 milyong piso. Itong batang ito, magaling naman. Sana ay maging maayos ang ating pakikipagtulungan. Sir Wu, ingat po kayo. Dahil, naayos mo naman ang pagkakamali mo sa pagkakataong ito. Hindi nakita pag-iinitan. Hindi lang hindi siya pinaalis. Kinuha pa niya ang kredito. Nakakainis talaga. Ito ang unang pagkakataon na nagtagumpay ako sa sarili kong gawa. Kailangan kong sabihin ang magandang balitang ito kay Tito. Tito, alam mo ba, ang proposal na ginawa ko ngayon ay nakakuha para sa kumpanya ng 100 milyong puhunan. Siyempre, narinig ko na ang aking munting anak. Talagang hindi ako binigo. Pero may dinadala kang sanggol. Mahalaga ang trabaho pero ingatan mo rin ang katawan. Oh, si. Palagi ka na lang nagtatrabaho. Anong saya niyan? Minsan, lumabas ka at mag-enjoy. Bukas, may auction ng alahas sa Jiangcheng. Samahan kita ng lola. Ako ang sasagot sa lahat. Lola, huwag na po kayong mag-abala. Yung mga ibinigay niyo sa akin noon, hindi ko pa nga nauubos. Xiaoyi, sumama ka na? Nasira yung pulseras mo dati. Sakto, bukas sa auction pumili ka ng gusto mo. Bilang gantimpala sa sipag mo sa trabaho. Zihi, manamaya, kung ano ang magustuhan mo yun ang bilhin mo. Ako ang bahala, anak. Ang susunod na ipapakita sa inyo ay isang mataas na kalidad na kwintas na ruby na pigeon blood. Ito ang panghuling alokasyon ng auction na ito. Nag-iisa lang ito sa mundo. Tingnan nyo. Naku, ang ganda. Panimulang tawad, 50,000. Mayroon bang sino mang kliyente na magtataas ng halaga? Gusto mo? Gusto ko siya. Pero sobrang mahal nito. Ang pamilya Gu. Hindi masisira dahil sa isang kuwintas, ang pamilya Gu. Halika, Shiyi, magtawad ka. Ang kulay ay masyadong matingkad. Hindi bagay sa akin. Huwag na lang. Kung gusto mo,
Kunin mo. Nandito na tayo. Huwag mag-isip ng masyado. Tito, Xiaoyi. Ikaw ang may bahay ng Gu Corporation. Sa paningin ko, karapat-dapat ka sa lahat ng gusto mo. kung ganon. 55,000. Bata, kung ganito ang tawad mo, mapagkakamalan ng iba na nalugi ang Gu Corporation. 2 milyon. 2 milyon, isa. 5 milyon. 5 milyon ang tawad dito. 5 milyon, isa. 6 na milyon. 6 na milyon, isa. May mas mataas pa sa 6 na milyon ang tawad? 6 na milyon, 2. 8 milyon. Umabot na sa 8 milyon. Tito, huwag na tayo magdagdag. Ang gusto ng Gu Corporation ay hindi pa napapamigay sa iba. 8 milyon, isa. May mas mataas. 8 milyon, 2. Tito, ano ang ibig sabihin ni Lola? Ito ay pagpapailaw ng lantern. Kahit gaano kalaki ang dagdag ng iba, ang Gu Corporation ay susunod hanggang dulo. 20 milyon. 20 milyon. Ito ay auction ang pinakamataas na presyo sa kasaysayan. Ang Pigeon Blood Ruby Necklace ay mapapasa sa numero 88. Halika, Ziyi. Lola, isusuot ko ito sa'yo. Kapag isinuot ito ng ating Ziyi, parang galing mismo sa larawan. Ang ganda-ganda. Totoo ba? Napakaganda. Hoy! Tingnan nyo! Tingnan nyo! Ano yon? Si Sir Gu sa subasta, nakabili ng isang top-class na Pigeon Blood Ruby Necklace. Umabot sa 20 milyon. Napakabuti ng relasyon ni na Sir Gu at Ma'am Lin. Hula ko, ang kwintas na ito ay tiyak na binili ni Sir Gu bilang regalo para kay Miss Lin. 20 milyong ruby necklace. Ano ba itsura niyan? Gusto ko talagang makita. Miss Lin, yung ruby necklace na pinag-aksayahan ni Sir Gu ng malaking halaga sa subasta, para po ba sa inyo yon? Anong kuwintas? Tingnan nyo po, Miss Lin. Naging headline pa ito sa balita. Kumalat na sa buong kumpanya. Oo nga, Hindi po ba nyo alam? Yung kwintas na yon? Tama. Ito nga talaga ay regalo ni Sir Gu para sa akin. Pero kasi nitong mga nakaraan, ang dami ng regalo niya sa akin, kaya hindi ko agad naalala. Naku po, sobra naman po kayong minamahal ni Sir Gu. Yun nga po, pwede po bang kunin nyo yung kwintas para makita namin? Gusto rin naming lahat na masilayan yon. Yung kwintas? Ipinadala ko para ipa-maintain. Kapag naibalik na, saka ko isusuot para makita nyo. Miss Len, yung suot mo sa leeg iyon ba yung kwintas na batong hiyas na nagkakahalaga ng 20 milyon? Ang kinang naman yan. Oo, yung mga alahas sa mga counter kapag ikinumpara dito, parang wala na silang kinang. Si Sir Gu sa iyo, sobrang bait talaga. Ang laki ng bulsa. Siyempre naman, si Sir Gu sa akin sunod-sunuran yan lagi. Itong kwintas na ito, ako, simpleng nabanggit ko lang, binili na niya agad para sa akin. Sa totoo lang, kahit anong gusto ko, siya, binibigay lahat. Wow. Shenji, yung kwintas na suot mo sa leeg, bakit parang kapareho ng kay Miss Lin? Bakit may ganyan din siyang kwintas? Ito ay binili para sa akin ng lola ko. Malinaw na nakasulat sa mga balita na itong kwintas na ito ay pinagbidahan ni Sir Gu ng napakamahal. Paano naging binili ng lola mo? Eksakto. Naiinggit ka lang kay Miss Lin, kaya't sinadya mong bumili ng peke at mumurahing klaseng kwintas. Shenzi, wala kang pera, nagpapanggap ka pa, hindi ka ba nahihiya? Huwag kang magsalita ng ganyan.
Ito ay binili ng lola ko sa isang auction para sa akin. Hindi ito peke. Auction pa ang sinasabi mo? Shanzi, dapat may limitasyon ang pagsisinungaling mo. Alam ng lahat kung gaano kahirap ang kalagayan ng pamilya ninyo. Ano ba? Wala na nga kayong makain sa sobrang hirap? Saan kayo kukuha ng sobrang pera para bumili ng ganito kamahal na bagay para sa'yo? Ay mula nang si Xiao Yi ay nagtrabaho. Dito sa bahay ang tahimik na. Buntis pa siya. Hindi ko alam sa opisina kumakain ba nang maayos. May ideya na ako. Ate Zhang, Lola, ano po ang gusto ninyong ipag-utos? pautos sa kusina na maghanda ng ilan pagkaing pampalakas para sa buntis. Yung abalone at sea cucumber ay ipakulo lahat. Ako ang personal na maghahatid sa aking manugang papunta doon. Hindi mo ba sinusukat ang sarili mo? Ang kuwintas na ito ay isa lang sa buong mundo. Nagkakahalaga ng 20 milyon. Sa tingin ko ito ay peke lang na nabili mo. Gusto mong sumikat kasama si Miss Lin. Nang hindi mo alam kung karapat-dapat ka. Tama suot ng peke ng walang hiya. Ang kapal ng mukha ay mas makapal pa sa pader. Akala mo bulag ang lahat at hindi nila makikita. Pinapayuhan kitang agad na tanggalin ang kuwintas na ito. Huwag mong suotin araw-araw ang peking alahas at ipagmayabang sa lahat. Pagdating ng panahon, ikahihiya ng pamilyang Gu. Hindi ito peke. Hindi ko ito tatanggalin. Chanchi, huwag kang matigas ang ulo dito. Sinabi na ni Miss Lin na peke ito. Paano pa ito magiging peke? Ngayon ako na ang magtatanggal nito para sa iyo. Para hindi ka na magsuot ng peke at magmayabang sa opisina. Bitawan mo ako! Huwag mong galawin ang gamit ko! Bitawan mo! Bitawan mo ako! Tumigil ka! Sino yon? Ji, nandito na si Lola. Huwag kang matakot. Lola, sinasabi nila na peke raw ang kuwintas na ito. Kung hindi peke, ano pa? Suot-suot mo yang mumurahing alahas? Nagpapanggap ka sa buong kumpanya? Ikakahiya mo lang ang pamilya Gu? Pwede kang kumain ng basta-basta, pero huwag kang magsalita ng ganyan. Ang kuwintas na binili ko para kay Ji, paano naging peke? Ikaw ang bumili? Huwag kang magpatawa dito. Tingnan mo naman ang sarili mo. Ang damit mo'y mukhang mahirap. Para kang tagalinis. Kaya mo bang bilhin yan? Tama. Matanda ka na. Nabubuang ka na ba? Umalis ka. Lola, ingat! Kayong, Nagsisinungaling kayo ng walang isip. Tingnan ninyong mabuti. Ang bumili ng kuwintas na ito ay si Ginoong Gu, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Mga tulad ninyo, kaya bang bumili ng kuwintas na 2 milyon? Ako mismo. Ako ang lola ni Gu Huaishen, ang matriarka ng Gu Corporation. Siya ang matriarka. Siya ang lola Gu. E di ang pagkakakilanlan ko ay malalantad na. Hindi. Napakadakila ng lola ng pamilyang Gu. Paano siya magsusuot ng ganyan? At magdadala pa ng baon para maghatid ng pagkain? Huwag kang magpanggap. Hindi ko ba kilala si Lola Gu? Araw-araw siyang inaalagaan ng katulong. Lagi siyang sinusundo at hinahatid ng sasakyan. Ganyan ba siya kapangit? Oo nga, matandang manloloko. Kung ikaw si Lola Gu, di ako ang reyna. kayong mga tao sobra na kayo. Ang lola ko kasi, mahilig lang talaga sa simpleng damit. Ayaw niya ng pagpapakitang gilas. Siya talaga ang lola. Shanji, huwag ka nang magkunwari dito. Araw-araw may daladalang mumurahing alahas at ipinagmamalaki sa lahat. Nag-upa ka pa ng isang matandang walang kwenta. Para magpanggap bilang Lola Gu. Ngayon, talagang bibigyan kita ng leksyon. Ibigay mo sa akin ang kuwintas. Totoo ang sinasabi ko. Bakit mo ako binibintangan? Bitawan ang manugang ko. Bitawan ang manugang ko. Umalis ka dyan. Lola? Lola, ayos ka lang ba? Linzero, mag-sorry ka sa lola ko. Isang impostor na nagpapanggap bilang matandang ginang Gu. Matandang hindi pa namamatay. Sinuntok ko na. Tapos na. At mag-sorry pa? Naiinis ako na sinuntok ko pa siya. Nadumihan pa ang kamay ko. Naglakas loob kang manuntok sa akin?
Gusto mo bang mamatay? Anong ginagawa ninyo? Nakatayo lang. Halika na rito, bilisan ninyo. Pigilan ninyo siya. Anong gagawin ninyo? Anong gagawin ninyo? Matandang walang silbi eh. Tumayo ka dyan at huwag kang makialam. Ngayon tuturuan kita ng leksyon para malaman mo ang kapalaran ng mga lumalaban sa akin. Tumigil kayong lahat. Ayos ka lang ba? Ginoo. Ayos lang ako. Wai Chen. Sa wakas, dumating ka na. Ang babaeng ito, sa kumpanya, nagmamalabis. Malupit siyang nananakit sa aming Xiaoyi. Ngayon, ikaw, bigyan mo siya ng magandang aral. Oo, Lola. Pinag-alala ko kayo. Ako ang may kasalanan. Anong nangyari? Kanina, tinawag siya ni Ginoong Gu na lola. Baka, siya nga talaga ang matandang ginang ng pamilya Gu. Siya ang lola ni Gu Huaichen. Kung gayon, si Shen Ji pala ang tunay na asawa ng presidente na nagkubli ng pagkatao. Ano? Imposible ito. Lin Zero, hindi mo ba sinabi na ikaw ang tunay na asawa ng presidente? Tumahimik ka. Ang asawa ng pamilya Gu ay iisa lamang magpakailanman. Iyan ang babaeng nakatayo sa tabi ko, si Shen Ji. Lindsay Rowe, ang lakas ng loob mo. Hindi lang nagpanggap bilang aking asawa, pati nanakit ka pa sa kanila. Ginoong Gu, paumanhin. Gusto ko lang na manatili sa kumpanya ng maayos. Mali ako. Patawarin mo ako, pwede ba? Karaniwan, kahit isang hibla ng buhok ayaw kong galawin. Anong karapatan mo para saktan siya? Xiaoyi, Lola, uwi na tayo? Sisiguraduhin kong ligtas kayong dalawa ang ganitong bagay, hindi na mauulit. Ate Jiang, pumunta ka agad sa kusina at kunin mo yung mainit-init na sopas para kay Xiaoyi. Kumuha ka rin ng isang mangkok para kay Lola. Sipo. Salamat po, Lola. Ang bait-bait niyo po sa akin. Halika, upo ka muna. Xiaoyi, ikaw kasi, masyadong mabait. Masyado kang mabait kaya. Inaapi ka ng mga yon sa kumpanya. At ikaw, Wai Chen. Ang apo kong asawa, pagpunta sa kumpanya mo, inaapi lang ng mga masasamang tao. Lola, hindi kasalanan ni Tito. Gusto ko lang talagang magsanay. At saka, okay naman na ako ngayon, di ba? Gu Wai Chen, dapat kasi maglabas ka ng pahayag, ipagbigay alam sa buong mundo. Di ako naniniwala kapag ipinagbigay alam na sa lahat, may mga haspang mang-api sa apo kong asawa. Lola, hindi na kailangang gawing malaki ang usapan. Sa tingin ko, masaya naman ako sa ganito. Teka, uminom ka ng lugaw para lumakas ka. Inihahanda ko na ang kasal natin. Sa araw na yon, imbitahan natin ang mga kilalang tao. Para ipakilala ng formal si Xiaoyi sa lahat. Ano? Kailan mo yun inihanda? Alam ko na, maasahan talaga ang apo ko. Magaling. Ako, maghahanap na ako ng manghuhula para pumili ng magandang araw. Noong pumasok ka sa Gu Corporation, sinimulan ko ng ihanda. Gusto ko sanang sorpresahin ka. Tito, ang pagkikita natin, ang pinakamaswerte kong nangyari. Ngayon, samahan niyo ako sa pinakamainit na palakpakan para salubungin ang ating bagong kasal. Sana'y may karangalan akong isuot sa aking nobya, ang singsing. Siyempre, Ginoo kong Gu. Ngayon, sa wakas, akin ka na. Xiaoyi.